Breaking news. Lebanon binomba ang Israel ng 25 times sa loob lamang ng ilang minuto. Halos 25 rockets ang pinaulan sa teritoryo ng Israel. Ito ay tinawag na Revenge Strikes Lebanon dahil sa ginawang pambobomba ng Israel sa mga Hezbollah sites. Napakalaking pambobomba ng Lebanon ang yumanig sa hilaga ng Israel sa gitna ng digmaan laban sa Hamas. Ayon sa IDF o Israel Defense Forces, mahigit 25 rockets ang pinaulan nila sa Israel mula sa Lebanon. Dagdag pa ng IDF, ang mga rockets ay bumagsak sa settlements ng Sasa at Shtula. Ayon naman sa mga Israeli authorities, sa kabutihang palad wala namang naiulat na nasaktan sa pag-atake ng mga Lebanese. Ang pag-atake sa Northern Israel mula sa Lebanon ay nakikita ng mga eksperto bilang isang revenge strike. Dahil ang IDF ay binomba ang ilang Hezbollah sites sa Southern Lebanon. Kinumpirma naman ng IDF ang paglulungsad nila ng mga airstrikes laban sa mga Hezbollah facilities sa Lebanon. Pinaigting ng Hezbollah ang mga pag-atake sa IDF pagkatapos ng mga operasyon ng IDF sa hospital ng Al-Shifa. Ang Lebanese group ay nagbanta ng mas maraming pag-atake kung magpapatuloy sa kalupitan ng IDF. Ang IDF ay nagsagawa ng targeted operations sa Al-Shifa Hospital noong November 15. Patuloy pa rin ang pag-raid ng IDF sa hospital, kahit marami ang tumututol dito. Dinepensahan naman ng IDF ang kanilang operasyon dahil ayon sa kanila, natagpuan nila sa hospital ang madaming weapons ng Hamas. Ayon sa Israel, ginagamit ng Hamas ang hospital bilang isang terror command center. Mariing itinanggi ng Hamas ang mga pahayag ng Israel. Itinumba ng Israeli Special Forces ang isang Hamas commander at nirescue ang daan-daang mga Palestinians ng pasikreto. Kahit sa paisa-isa lamang, na ipagpapatuloy ng bansang Israel ang pagbulgar sa mga pinakatagong headquarters ng Hamas na nasa sakop ng Gaza. Sa pagtutulungan ng Shin Bet at ng Israeli Military Intelligence Directorate, marami ng mga kuta, mga armas at kahit mga bala ng Hamas ang siyang nailantad sa publiko ng naturang mga ahensya. At magmula noong madiskubre ng Israeli Defense Forces ang mga lihim na lagusan ng mga nasabing terorista, sinusubukan na ng mga Hamas na gumawa ng mga agresibong hakbang para ilihis ang atensyon ng mga kinauukulan. Sa kabilang banda nitong mga araw lamang ay nagharap ang mga puwersa ng Israeli Defense Forces saka ang teroristang grupo ng Hamas. Iniulat ng Israel Defense Forces na kamakailan lang nagkaroon ng sagupaan ng tropang militar na kabilang sa Golani Infantry Brigade at ng Sabra Tel Al-Hawa Battalion ng teroristang Hamas. Sa naging engkwentrong ito, makailang beses na inatake ang katimugang bahagi ng mga lugar na nasa paligid ng Sheikh Ejlin sa mismong siyudad ng Gaza. Ito ay isinakatuparan ng pinagsamang puwersa ng mga sundalong mula sa Golani Brigade at ng 53rd Battalion ng 188th Armored Brigade. Base pa sa naging salaysay ng Israeli Defense Forces, kabilang sa ginawa nilang operasyon ng puwersa ng Israel, pumatay sila ng napakaraming miyembro ng teroristang Hamas. Nagawa rin daw nilang wasakin ang mga infrastruktura na pagmamay-ari ng Sabra Tel Al-Hawa Battalion. Kabilang sa mga sinira nilang ito ay ang mga tunnel shafts, rocket launchers, weapons caches at observation posts ng nasabing grupo. Dahil sa matinding pagkatalo, kinailangan ng Hamas na umatras patungo sa kanilang lihim na headquarters sa ilalim ng lupa sa Gaza. Ang pangyayaring ito ang nagdulot ng malaking problema sa kanilang kalagayan. At ngayon ay nanganganib na ang kanilang puwersa. Naging maingat naman at sensitibo ang Israeli Defense Forces sa kanilang naging plano at estratehiya. Napagtanto kasi nila na binabalak ng terorista na gawing kalasag ang mga sibilyang nakatira sa Gaza. Gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagpapapuesto sa mga tao sa unahan, habang sila naman ay lihim na gumagalaw at nagsasagawa ng pag-atake mula sa kanilang mga underground. Kamakailan lang, naglunsad ang Israeli Defense Forces ng isang matagumpay na intelligence at operational activity
laban sa Hamas na noong mga sandaling iyon ay nagtatago sa ilalim ng lupa sa bahagi ng Gaza. Bilang bahagi ng operasyong ito ng mga Israeli, tinarget nila ang mga pangunahing headquarters ng Hamas sa Gaza. Nitong nakaraan lang din kasi ay natuklasan ng puwersa ng Israel ang 2 bagong lugar sa Gaza na ginagamit ng Hamas bilang headquarters. Matatagpuan ito sa ilalim ng mga pampublikong lugar sa naturang lungsod. Sa kasamaang palad, ang 2 bagong tuklas na headquarters ng Hamas ay mga napakahalaga at sensitibong istruktura tulad na lamang ng mga ospital. Tila isinasantabi na ng Hamas ang buhay ng mga taong nakatira sa nasabing lugar at mas pinahahalagahan nila ang kanilang pansariling interes. Upang magsagawa pa ng mga plano laban sa Israel, ginagamit nila ang mga lugar na kagaya ng ospital at iba pang pampublikong istruktura. Isa sa 2 headquarters ng Hamas na natuklasan ng Israeli Defense Forces ay ang Shifa Hospital na matatagpuan sa Gaza City. Kalakip sa mga natagpuang lihim na headquarters ng Hamas ay ang malaking bilang ng mga armas, rockets, RPGs at iba pang kagamitang militar na pagmamay-ari ng nabanggit na teroristang organisasyon. Subalit nitong nakaraan lang, ipinakita ng Israeli Defense Ministry ang matibay na ebidensya na ang Shifa Hospital ay may 1,500 kama at 4,000 kawani na naglalaman ng mga inimbak na supply para sa terorismong pag-atake ng Hamas. Itinago nila ito sa ilalim ng lupa, sa kanilang tunnel. Ang mga kagamitan na iyon ay kinabibilangan umano ng Hamas fuel at maraming explosive devices. Ang puwersa ng Israel ay gumamit ng 3D mapping kung saan ang kanilang nakalap na impormasyon ay inilalabas oras-oras sa mga pangunahing media at pati na rin sa mga social media. Sa pagtuklas ng nakatagong headquarters na ito, na ipapakita ng mga pinakahuling live footage ang matinding bakbakan sa pagitan ng 2 puwersa na nagaganap sa paligid ng ospital, kung saan may maririnig na sunod-sunod na pagputok ng baril at maging ng mga pagsabog. Ibinalita ng Israeli Defense Forces na ginamit ng teroristang Hamas ang mga residenteng naroroon sa ospital bilang mga human shield. Sa kalagitnaan ng engkwentro, ang ospital daw ay sinasabing nagsilbi bilang karagdagang military stockpiles. Inanunsyo naman noon ng Israeli Defense Ministry na tutulong ito sa pag-i-evacuate ng mga tao at sa paglisan nila sa Shifa Hospital. Sa kaparaan ng iyon, hindi gaanong maapektuhan ang mga sibilyan sa nangyayaring sigalot na dulot ng mga ginagawang agresyon ng mga teroristang Hamas. Ang isa pang lihim na headquarters ng teroristang grupo ng Hamas sa Gaza Strip ay ang Rantisi Hospital na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Gaza. Sinabi ng Israeli Defense Forces na ang sitwasyon doon ay mas komplikado pa kung ikukumpara sa Shifa Hospital. May mga impormasyon pang nakalap ang Shin Bet at Israel's Military Intelligence Directorate at sinasabi roon na ang Rantisi Hospital ay may malaking bilang ng military ammunitions o mga bala na nasa ilalim ng lupa at dagdag pa roon, bihag ng Hamas ang halos 1,000 Gazans na siyang ginagamit nila bilang mga human shield. Dahil sa malaking bilang ng mga bihag ng Hamas, binuo ng Israel ang isang espesyal na operasyon para iligtas ang mga taong ito at sirain ang isa sa mga pangunahing lihim na headquarters ng Hamas sa ilalim ng ospital. Ang espesyal na operasyong ito ay isinagawa bilang bahagi ng plano ng puwersa ng Shin Bet at Israeli Military Intelligence Directorate. Iniulat din ng Israeli Defense Forces na ang mga unit ng Givati Brigade ng Israeli Army ay tumulong para isagawa ang naturang operasyon. Nang pumasok ang Israeli Defense Forces sa Rantisi Hospital, nabatid nilang si Ahmed Siam ang nagpigil sa pag-evacuate ng 1,000 Gazans mula sa ospital. Si Ahmed Siam ay ang commander ng Nasser Radwan Division ng teroristang organisasyon ng Hamas. Ayon sa Shin Bet, nagbanta at nanakot daw ng libu-libong residente ng Gaza si Ahmed Siam para pilitin silang tumungo sa Rantisi. Itong commander ng Nasser Radwan Division ay nag-ooperate daw mula sa Al-Buraq School sa Gaza City upang sirain ang kinaroroonan ni Ahmed Siam
at patayin ang naturang leader, inutusan ng Israeli Defense Forces ang kanilang Air Force na punteriyahin ang gusali kung saan nananatili si Ahmed Siam. Isinagawa ng mga fighter jet ng Israeli Defense Forces ang puspusang bombing raids sa itinakdang coordinates. Pagkatapos ng mga kritikal na airstrikes, inanunsyo kaagad ng Israeli Defense Forces na nagawa nilang patayin si Siam habang siya ay nagkukubli sa Al-Burak School sa siyudad ng Gaza. Kabilang din sa namatay ang mga tauhan nito na miyembro rin ng Hamas. Dahil sa pagkamatay ng isang leader ng teroristang Hamas, nagawa nilang ilikas ang 1,000 Gazans na binihag nila sa Rantisi Hospital. Ito ay batay sa salaysay ng Israeli Defense Forces. Nakilahok din sa operasyong pagliligtas sa mga hostage ang tropang militar mula sa Givati Brigade ng Israel. Mariing inihayag ng Israeli Defense Forces noon na hindi dapat ginagamit ng Hamas ang mga lugar kagaya ng ospital para lamang mag-organisa ng mga teroristang aktibidad. Subalit taliwas sa sinabi ng Israeli Defense Forces, ginagamit ng Hamas ang mga pampublikong lugar bilang stockpile at headquarters para sa kanilang teroristang gawain. Ginagamit nila ang estratehiyang ito laban sa Israeli Defense Forces sa mga social media kung saan sinasabi nilang tinatarget ng Israeli Army ang mga naturang lugar. Gayunpaman, ang 2 kamakailang hostage rescue at evacuation operations ng Israeli Defense Forces sa mga ospital sa Gaza ay isinagawa ng may kahusayan dahil doon hindi na nagamit ng Hamas ang social media para sa kanilang mga black propaganda. Pagkatapos kunin ng Israeli Defense Forces ang kontrol ng lugar na iyon, ipinagpatuloy nito ang kanilang mga airstrike laban sa mga target ng teroristang Hamas sa Gaza. Ang mga airstrike ng Israel ay naglalayon na sirain ang higit pang mga sikretong underground headquarters at istruktura ng mga teroristang ito. Ibinalita pa ng Israel Defense Forces na ang mga ground forces na nag-ooperate sa Gaza Strip ay nag-order sa Air Force na isagawa ang mga 5,000 airstrike upang pigilan ang mga banta sa lalong madaling panahon. Tinataya na umabot na sa 3,000 at 300 na airstrike ang isinagawa ng mga fighter jets ng Israeli Defense Forces. 860 pag-atake naman ng combat helicopters at higit sa 570 ang unmanned aerial vehicles. Karamihan sa mga planong airstrike ng Israeli Defense Forces ay nangyari sa loob ng ilang daang metro lamang mula sa mga ground forces ng Israeli Army at ilan sa kanila ay mas malapit pa kaysa roon. Sa kabila ng ganitong labanang militar, masasabing kamangha-mangha at pambihira ang pagkakaisa at ang ginagawang pakikipag-ugnayan sa isa't isa ng ground saka ng air forces ng Israeli Army. Sa katunayan, ang pinakamaikling oras mula sa sandali ng pagkumpirma ng IDF ground forces ng isang target hanggang sa pagsasagawa ng airstrike ay mga nasa 6 na minuto lamang. Sa kabilang banda, sinabi ng Israeli Defense Forces na ang mga airstrike ay nakakatulong sa ground forces para pigilan ang mga banta sa kanilang puwersa at isa pa roon ay nagagawa nilang paputukan din ang mga operatiba ng Hamas. Kahit pa nasa kasagsagan ng kanilang bakbakan at medyo delikado ang sitwasyon. Subalit gaano katagal kaya ang magiging lakas ng teroristang organisasyong Hamas laban sa mga mabibigat at mapaminsalang atake ng Israeli Defense Forces? Ang puwersa ng armadong Israeli na kinabibilangan ng land, naval at air forces ay naghahanda na para sa mas marahas na ataking isasagawa nila pagdating ng tamang panahon. Sa kadahilanang walang regular na istruktura ang puwersa ng Hamas at madalas din na gumagamit lamang ng mga underground tunnel lines sa Gaza Strip. Saka ng mga sikretong underground headquarters sa ilalim ng mga gusali, malamang magkakaroon din ito ng problema patungkol sa supply ng kanilang mga bala at mga armas na siyang gagamitin sa mga terorismong aktibidad. Habang winawasak ng Israeli Defense Forces ang mga underground structures na ito, kinakailangan din ng Hamas na kahit paano'y mapalitan ang nawawasak nilang tunnel. Ang tanging lugar sa Gaza Strip kung saan maaring kumuha ng karagdagang military ammunition ang Hamas
ay sa bahagi pa ng Rafah sa Egypt. Subalit patuloy na binabantayan at kontrolado pa rin ng Israeli Defense Forces ang mga lugar na ito. Sa madaling salita, wala o napakababa ang tsansa na magtatagal ang teroristang grupo ng Hamas.